guys? Kumusta kayo lahat? I know most of you are not okay because of the situation right now in the Middle East. You know, everyone knows the conflict between US and Iran. And apektado talaga yung Middle East dun sa nangyayari right now. Nandun na yun eh, hindi natin maalis yun eh. Maybe nagtataka kayo bakit ako nasa labas, bakit ako nagda-drive. Maaaring we're telling right now that it's not safe to go out. But you know guys, tama kayo dun, mas safe sa bahay no? Pero it's been 2 weeks na nasa bahay ako. Wala akong ginagawa, nasa harap lang ako ng computer, editing videos, photos, some of my shots. And you know, somehow it's good for me, no? Kasi parang ito-train ko yung sarili ko dun sa field ko, which is so creative. Pero meron din epekto yun eh, yung nasa bahay ka lang, most of the time nakaharap ka lang sa screen mo, may epekto yun, tapos wala kang kausap. Mentally may epekto yun, lalo na yung nangyayari ngayon sa Middle East, not just Middle East, between US and Iran. May epekto yun sa atin mentally. So I decided to go out. I use my car. It's been 2 weeks na hindi umaandar tong sasayang ko, nasa bahay lang kasi working from home kami, no? That's the good thing with our company, with most of the companies in the UAE. Yun yung maganda sa kanila. Yeah, they let us know to work from home because of the situation. Sabi nga nila, mas safe sa bahay. Balik tayo doon kung bakit ako nasa labas. Kasi napipil ko na talaga yung parang naka-box lang ako. Naka-box lang ako dun sa bahay. Parang ang daming creative blocks sa akin. Kaya I decided to go out. Find something new. Find new place where I can just relax and don't think too much about this situation right now. Yun din kasi yung hindi maganda pag nasa bahay ka. Ang dami mong napapanood or naririnig na news na although it's good na updated ka, marami kang information na nakukuha about the conflict, pero hindi rin maganda yon mentally. Parang tinotorture mo yung sarili mo. So I think it's better to go out, especially sa Middle East, no? sa UAE. Kasi sobrang safe naman dito eh. So dun sa mga nagme-message sa akin, nagte-text sa akin, nag-PM sa akin through social media, my number, WhatsApp, especially sa mga relatives ko back home, no? Don't worry guys, we are safe dito sa UAE. Yun yung maganda dito sa UAE, sa Middle East. Iba yung protection na binibigay nila sa people nila, not just for the locals, kasama dun yung mga expats. So protektado kami dito. So huwag kayong mag-alala. Huwag din kayong mag-alala kung bakit nasa labas ako. It's mainly because bored na ako sa bahay. Nararamdaman ko na yung epekto niya mentally. Parang feeling ko kasi hindi ako nag-grow dun sa bahay. I'm just doing a regular thing like editing, which is ginagawa ko naman yun araw-araw kasi part yun ng work ko. By the way, I'm into creative industry, no? So I'm doing videography, photography, I do graphics also, and I do branding.
So nasa creative industry ako. So for us na nandun sa creative industry, not just for us, maybe sa inyo rin. This is only my opinion. No? We need to go out and stay away from the news, from the social media. Para sa akin lang to, nakaka-torture siya. Pag lagi mo siya naririnig. Tapos, lalo na yung mga fake news na OA naman. Masyadong OA. Hindi naman totoo. Nakaka-stress yun. So, I think it's good to go out. Especially, alam mo naman na safe ka dito sa Middle East. Lalo na may sasakyan ka. Use it, no? To refresh your mind or distress yourself from this kind of things na hindi naman nakakatulong sa'yo mentally, di ba? I know merong ano yun meron siyang long term effect sa atin pag hindi natin siya in-address. And yun yung reason ko bakit ako nasa labas ngayon. I just want to explore something new. Now I'm going to Ras Al Khaimah, no? Just to try. Meron kasi yung nakitang it's like a natural pool sa Google Earth. So I'm just searching. I think last night last night I was using Google Earth. I saw this natural pool in Ras Al Khaimah. So I just want to see if I can find it using my Google Maps. Set up my I won't say na set up my camping gears na because wala naman akong dalang yung talagang full bottle gear na pang camping, no? Ang dala ko lang naman is coffee maker, camping chair at saka camping table. Yun lang kasi yung plano ko, gawa lang akong coffee and then just enjoy the place and relax. Para parang just to refresh lang yung mind natin para mawala yung mga worries natin sa utak natin. Yun yung plano ko. And sana makita ko yung natural pool kasi hindi ko naman talaga alam kung saan yun. I'm just following this Google Map. So let's see kung makikita natin. And if we are fortunate enough to find it, kung makikita natin siya, and then isa-share ko sa inyo yung location para kung if ever na maganda siya and ideal for camping, you can go there also, no, with your family. So para kayo din makapag-relax and somehow makalimot din dun sa situation right now sa Middle East. So ayun, tara, samahan niyo ako. Punta tayo sa Shoka. Let's see kung makikita natin yung natural pool. By the way kasi umulan, ilan ba? I think few days ago umulan. So merong chance talaga na may natural pool sa Shoka. So tingnan natin kung makikita kung makakita tayo. Update ko kayo later. So guys, malapit na tayo nandito na tayo sa roundabout. Going to Shoka na to eh. Actually, ito yung parking kung nagbabike kayo dito, no. Before kasi nagbabike kami dito sa Shoka. So ayan yung parking. I think bawal na yatang magbike dito eh. I'm not sure. Yun lang yung nabalta ko. So malapit na tayo. It's about 14 minutes na lang. Doon dun sa lower dam na tinatawag nila. So ETA natin is 3:49. So meron pa tayong time to explore pagdating natin doon. Continue on Cadra Road. So yun guys, nakikita nyo kanina sa screen. Ayun yung malapit na tayo sa Shoka. Nandito na tayo sa mountain area nila. Actually, the reason why I chose
Shoka, Ras Al Khaimah. Kasi ito yung pinakamalapit na ano na mountain area from Dubai. So 1 hour lang siya. So ayoko naman lumayo pa kasi may pasok din bukas eh. May work din tayo bukas. So I just want to distress. Magalis ng ano, magpagpag ng stress sa katawan natin and sa mind natin. So 10 minutes na lang nandun na tayo sa may sa lower dam. Hindi tayo dun sa may mismong pinaka Shoka Dam. Dun tayo sa baba. So, mas maaga pa sana tayo eh. Kung dumaan lang kasi ako ng ano ng petrol station kasi nagugutom mo eh. Wala talaga akong dalang ano, kahit anong gamit. Yun lang nga, yung camping chair, camping table, and yung coffee maker natin. Wala akong dala kahit anong pagkain. So, yun. Slight right. Tuman muna ako ng ano kasi baka hindi ako tumagal. Continue for 2 kilometers. Ayan, nagkamali pa ako na exit. Talaga hindi ko alam yung pupuntahan ko eh. Nagkamali pa ako. Head northeast, then slight left. In 100 meters, sharp left. Look at the mountains dito sa Ras Al Khaimah. Puro bato lang siya. Wala kang makikitang green. Meron tayong kasabay. Nakasedan. Dito sila. At least alam natin na ano, hindi lang tayo lumalabas. Siguro ano na rin to, na-stress na rin sa bahay. Yung dalawa kaya sa labas sila. So guys, 3 minutes na lang, no? Nandun na tayo sa lower dam. And then after that, once we reach the place, no, explore natin. Tingnan natin kung nasaan yung ano, natural pool. We might go for hiking. Kasi ano eh, alam ko ano hindi aabot doon yung sasakyan sa mismong ano, natural pool. So yan guys, itong nasa harap natin, bali ano yan, yan ay wadi. It means yan yung ano, riverbed. Pag umulan ng malakas, nagkakaroon ng tubig dito. So kailangan pag pupunta kayo dito, alam niyo yung ano, yung weather forecast. Kasi delikado rito pag ano, pag malakas ang ulan. Punta kayo dito ng ano, kailangan walang ulan. Kasi biglang umaano dito yung tubig. Tumaragasa dyan yung tubig. Pwedeng ano, may mangyayari sa inyo. So ingat kayo pag pupunta kayo dito. Mas maganda kung ano, may information muna kayo bago kayo pumunta dito. Mag-ano muna kayo, check muna kayo ng ano, weather forecast. So guys, dito sa gilid natin may mga glamping house.
Pwede kang magano dito glamping. So guys, andito na tayo. Malapit na tayo dun sa natural pool na na-search ko eh. Kaso kailangan natin mag-deflate kasi bato-bato na dun oh. Doon. Malalaki din natin yan. Okay. Mag-deflate muna tayo. So guys, ayan. Lapit na tayo. Makakadaan pa dito itong sasakyan. Parang hanggang dito na lang tayo. May mga damo na. Mag-U-turn na tayo para madali tayo lumabas mamaya. Lalakarin na lang natin yan. Guys, dito na tayo. Lalakarin na lang natin yung yung natural pool. Andun sa kabilang side. Andun siya. Andun. So, hindi ko alam kung aakyat pa tayo ng bundok eh. Pero dun siya. Dun pa siya. So, start na tayo ng lakad. Mukhang malayo-layo pa. Siguro mga 700 meters to 1K siguro. Try natin. Sinundaan natin. See, sasakay natin yan doon. Okay. So, dahil nga tayo dito kanina, bumalik lang tayo. Pinark ko lang muna doon sa medyo bungad yung sasakyan natin. So guys, andito na tayo. Naglalakad na tayo. Punta na tayo dun sa natural pool. Sana makita ko. Explore lang tayo guys. Oh my god. At least, na distress tayo.
Wala yung press natin. Ganda dito. Hindi na pwede dito yung sasakyan natin. Ayun. I think pwede naman, kaso ipipilit lang natin. So wag na, baka sumayad kasi dito sa mga damo. Pwede dito, kaya pa yan dito. Yun. So wag na. Malapit na lang naman, hanggang mga 500 meters. Huwag na natin isugal yung sasakyan, baka masira pa. Ayan, may tubig na dito. Medyo iniingal ako. Hindi kasi ako gano'ng nagtatakbo ngayon, bihira. Siguro twice a week lang. So yan, ang ganda dito. Shit. Parang andito na yung natural pool. So guys, ito na tayo. Dito na tayo sa may, no? Sa natural pool. Ayan, no? So luckily na ano natin siya, nakita natin siya. Na-locate natin siya. So ano lang siya pala, hindi siya ganoon kalayo from the parking. Kung saan tayo nag-park, siguro mga ano lang siya, mga 500 meters walk lang siya. Malapit lang. Kaso, problema dito, hindi pwede yung ano nyo. Kung sedan ang gamit nyo, hindi pwede. Definitely, you need a 4x4 na sasakyan. Kasi malalaki yung bato dun sa daan. Tapos, may mga damo pa. Pakita ko sa inyo. Ayun, doon, sa banda doon. Maraming doon sa dinaanan ko kanina, maraming malalaking damo. So, kailangan talaga dito ng 4x4. Or else, mag-park kayo doon sa sa bungad pa lang, tapos lakad na lang. Hindi naman ganun kalayo. Siguro from the doon sa glamping houses, siguro mga 1 kilometer. So, kayang-kaya namang lakarin. Ingat lang sa mga bato kasi matatalas yung mga bato. Malalaki siya. So, ayan. Try natin yung tubig. Kung malamig. Mukhang malamig. May mga isda. Shit. Siya malamig. Malamig siya. Naiihina ako. Pero ang sarap. Gusto kong maligo kaso I'm scared. Although marunong ako lumangoy. Baka may mga ibang creatures dyan eh. Baka may lumabas. Pero sarap maligo. Try ko kaya. May dala akong damit eh. May dala akong pampaligo actually. Pwede ko maligo. Try ko kaya. Guys, papunta na tayo sa parking. Oh, fuck. Nakahingal din although lang siya, parang 500 meters lang siya. Nakakahilo siguro gutom lang ako. Look at this place guys. See? Look at that. So guys, look at this. Literally, I am surrounded by the mountains. See?
Kita niyo yan. Sarap. Sarap eh. Yun talaga, yun yung maganda eh. Sarap mag-explore. Akala ko dati sa UAE, ano lang siya, more of ano lang siya, parang skyscrapers, buildings, mga high-tech na building, mga modern. Pero there's a lot to explore pala sa UAE. Kaya when I got my jeep, no, doon ko na-enjoy talaga yung UAE. Kasi ang dami palang ano dito, places to explore. Like this one. Itong Shoka na natural pool. Hindi ito yung nasa taas yung mismong Shoka Dam. Ito yung nasa lower dam. Ito yung nasa riverbed na tinatawag. So, ang sarap pumunta dito. Siguro next time I'll try to camp here. To set up my camp. Kasi maganda dito. Maganda sana kung ano, kung group of ano kayo, group of people kayo, group of ano, 4x4 para ano, may in case na ma-stuck or mabalahaw, meron kang katulong mag-recover. Although kaya naman kahit self-recovery, pero mas maganda kung meron kang katulong, mas malakas yung loob mo. Ito na tayo, ito na yung sasakyan natin. So, we're alone in the middle of the mountains. Yan, yan yung sasakyan. See? You know what, guys? Now I feel so refreshed. Wala yung ano sa akin, yung medyo mabigat na kasi. Parang ano na, sobrang stressful yung nangyayari. Tapos, puro news. Fake news. Especially sa social media. So, as much as possible, ano, iwasan din natin na, or we cannot eliminate social media totally 100%. At least i-minimize natin yung paggamit. Lalo na dun sa sa media. News, yun. Gamit lang tayo ng media, ng news when we need it. Pag hindi naman kailangan, wag na. Kasi maraming fake news. So, dito muna tayo. Pahinga muna, tapos mag-set up tayo ng coffee. Yung coffee maker natin, i-set up natin. Okay? I think safe naman dito. Kasi wala namang risky na mountain. Yung bang ano, may direct na babagsak saya. Na bato. So, I think safe dito. And guys, magpapalit muna ako ng damit kasi basa itong suot ko eh. Ito yung pinang-swim ko dun sa natural pool. So ayun guys, andito na ako sa spot. Bali natagalan ako dun sa ano sa dun malapit sa pool kasi meron akong na-meet na mga Nepali boys. They invited me to join them dun sa camping site nila. Kaya lang, ayoko namang pahiya sila. Nakakaya naman. Sabi ko, sige, I'll join you. I'll join them for an hour. Talk to them, mingle with them,
Actually, parang Pilipino rin naman sila eh. Parang the way they gather, parang Pilipino rin. Sama-sama, they bring food, they cook, they grill. Very, very similar to Filipinos. Kaya nakakatawa kasi parang ano lang kami, parang magbabarkada lang. Although ngayon ko lang silang na-meet. Nakita ko sila doon malapit sa pool. Doon sila sa isang side na meron ding pool. Pero yung pool na nakita nila is maliit lang. Sabi ko sa kanila, i-check nila yung napuntahan ko na pool. Kasi yung napuntahan kong natural pool, malaki siya talaga, pwede ka mag-swim. Yung nakita nilang pool is sobrang liit niya. Hindi ka pwedeng mag-swim. Tsaka ang babaw niya. Sabi ko, try nyo yung nakita ko dun sa dulo. Mas okay siya. Mas ma-enjoy nila. Sabi nila, pupunta nila. I don't know. So, sige, gagawa muna ako ng kape. Kasi, mampawala na anto kasi mag-drive pa ako pa uwi. It's around 1.5 hours going to Dubai from Ras Al Khaimah. From this spot, actually. So guys, gagawa tayong coffee para na mawala yung antok natin bago tayo umuwi. So ayan, mag-init muna tayong ng tubig. Init mo tayong water. And then next is we have to grind our beans. So kailangan natin ng weighing scale. Para accurate yung ano natin, yung mixture natin. Kasi hindi lang ganun kasimple yung paggawa ng coffee, no. Meron yung ano, may math. Actually may math na involved diyan. May ratio siya. Dapat alam mo yung weight ng coffee mo and then yung ilalagay mong water. So we'll have 20 grams of coffee beans para sa pour over natin. So ayan guys, 20.1, sobra lang ng konti, pwede na yan. So guys, for the coffee grinder, I'm using the out-in Fino. Ang maganda rito sa Fino is meron na siyang parang meron na siyang presets. Like for example, for espresso, yung grinding ano niya, setup niya is from 1 to 2 I think, and then the pour over is 6 to 8. So pour over yung gagawin natin. So lagay natin sa ano, sa 7. Lagay natin sa 7. Doon tayo sa in between. Tapos lagay natin tong cup. Tapos double press lang natin tong button nya. Ayan, mag-grind na siya. So ayan guys, tapos na siyang mag-grind. Open lang natin tong cup nya. See, ito yung nag-grind na niya. So pag pour over coffee, hindi siya pinong-pino. Makikita mo naman yan. So bali meron tayong, we are going to use the ceramic filter na coffee filter from Japan. Then ligay lang natin yung ano, yung nag-grind natin na coffee ito sa ibabaw ng filter. So we have to put water on it. Ayan.
So, balik tayo dun sa sa topic natin kanina about dun sa situation sa Middle East, yung conflict between US and Iran, no. Yeah, we have to give credit to the leaders of the UAE because ibang klaseng binibigay nila na na protection sa people na nandito sa UAE, not just for locals, it's also for expats. We are all safe here, no. Kaya dapat pasalamatan natin sila. We have to give thanks to the leaders of UAE. Ibang klase yung nila. Ibang klase yung yung defense mechanism nila sa UAE. Almost hindi naman 100% perfect yung defense mechanism nila or yung defense system nila, pero I have to say na sobrang galing nila. Just imagine kung sa Pinas nangyari yun. I'm not comparing, no, but we have to accept the reality. So yun, talagang grateful tayo dapat na we are all living in a safe place. We call it our second home, UAE. So yeah, guys, if you have time, if you have a chance to go out, just go out. Sobrang safe naman kesa sa nasa bahay lang tayo, watching news, fake news especially from social medias. Ang daming fake news na hindi naman dapat makita o marinig ng mga tao, lalo na yung mga relatives natin sa Pinas. Actually, yung mga news na napapanood ng relatives natin sa Pinas, yung mga kaibigan natin sa Pinas, nagki-create lang ng ng stress, ng worries sa Pinas. So I think for me, mas okay na makita ng mga relatives natin na okay, nag-enjoy tayo dito sa UAE. We're still enjoying the place. We call it second home. 'Di ba? I think mas magiging palagay yung loob nila or kampante sila kung makikita nila na ini-enjoy natin yung outside world or yung UAE. I think mas ma-feel nila na safe tayo dito kaysa yung nagtatago lang tayo sa bahay. I'm not saying na lumabas kayo araw-araw. If you have time, especially on weekends, just do it. This is it's mainly for your mental health. Kasi wala pag nasa bahay lang tayo. Parang torture yun sa atin yung naririnig nating balita. Tapos hindi ka naman sila masisi, lagi kang may marireceive na messages about them asking if we are still safe dito sa UAE. Nakakatawa na nakaka-receive tayo ng ganun kasi napipil mo na na nagwo-worry sila, na concerned sila sa atin, but at the same time hindi yun maganda para doon sa mga tao na nasa Pilipinas, di ba? Na nagwo-worry sila, which is okay naman tayo dito, safe naman tayo. Yun lang yung thoughts ko. Kasi sobrang na ako sobrang, alam mo yun, sobrang, parang yung mind ko is, suffocated na sa isang box. Ang dami ng creative block sa utak ko. So, hindi ako makapag-create ng alam mo yun,
something creative na magiging proud ako. Ganun. I always want to go out for street photography pero hindi ko rin magawa kasi nga dahil sa situation. Kagaya ko ngayon, nakalabas ako ng bahay para akong parang nasa ibang mundo. Alam mo yun? Although mag-isa ako dito, okay lang. Sometimes you have to be alone to realize things na pwede mong ipagpasalamat. I just realized na we have to be grateful dun sa second home natin, which is UAE. Sobrang galing ng nila, ng defense system nila. So, yun lang guys. By the way, itong video na ito, or how can I say this? Is it a talking video or what? Pasensya na kasi this is my first time to talk in front of my camera. So, hindi ako sanay sa ganun kasi I always at the back of my camera. Nandun lang ako sa behind the scenes lagi. I just want to share my thoughts about it, about the situation right now. So, this is mainly for my family, my relatives back home. Para hindi sila mag-alala. Just to show them that I can still enjoy life outside, outdoors. Even we have this conflict between US and Iran. Masarap pa rin mabuhay sa UAE if they ask me kung saan ko gustong magstay. I still choose UAE. I'm not saying na hindi ako babalik sa Pinas. Yun lang yung simple thoughts ko about the situation right now sa Middle East. So yun lang, enjoy lang natin yung life natin dito hanggat safe tayo. Hindi natin alam kung anong mangyayari. But mataas yung tiwala ko, yung trust ko sa UAE na we can all surpass this situation right now. So yeah, let's just pray na matapos na agad kasi marami na rin apektado. Yun lang. By the way, regarding dun sa pool, I'll put the link or the pin, Google Map pin para dun sa exact location kanina dun sa pinuntahan ko. Fortunately, we found the natural pool sa Ashoka. So maganda siya. Just be careful kung pupunta kayo dito kasi yun nga yung sinabi ko kanina. Check the weather forecast kasi delikado dyan pag biglang umulan. Tapos naggasa yung tubig. Pwedeng may mangyari sa inyo hindi maganda. So, always check the weather forecast kung magpupunta kayo dito. So, yun lang guys. Saka isa pa, magdala kayo ng wood for burning kasi medyo maraming lamok dito. At least pag meron kayong fire, ma-minimize niyo yung lamok. Malamok siya. Kasi nga may tubig So, malamok siya. So, yun lang guys. Thank you so much. Stay safe sa ating lahat. Bye-bye.